Bago nagsimula ang panahon, mayroong Diyos, na walang hanggan, walang katapusan, at may kaugnayan. Yumapak ang Diyos sa ating mundo, hindi bilang isang malayong figura, kundi bilang si Jesus, buong ganap na Diyos, at buong ganap na tao. Isang banal na misteryo, isang esensya o diwa, tatlong persona, perpektong pagkakaisa. Ang paanyaya na ito ay para sa iyo, ikaw man ay mananampalataya, o hindi mananampalataya, o naghahanap pa sa katotohanan, natuklasin ang malalim na katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Samahan mo kami sa paglalakbay na ito, upang makilala mo ang Diyos, na nakakakilala sa iyo. Narito, at iyong matutunghayan ang ilang mga katanungan at kasagutan, na karaniwang tinatanong ng mga taong naghahanap ng kasagutan, tungkol sa hiwaga ng Trinidad, at sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Tinitiyak ko sa inyo, na matapos ninyong mapanood ang kabuuan ng video na ito, ay marami kayong malalaman o matutunan, na inyong magagamit sa inyong pangangailangang espiritual. Umpisahan na natin. Unang tanong, paanong ang isang Diyos ay umiiral sa tatlong persona? Ang sagot, ang Diyos ay isa sa esensya na may tatlong persona. Ang esensya ay tumutukoy sa kung ano ang Diyos. Ang kanyang katauhan o kalikasan, walang hanggan, eternal, at hindi nagbabago. Ang mga persona ay tumutukoy sa kung sino ang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, at ang bawat isa ay buong ganap na Diyos, ngunit, naiiba sa kani-kanilang tungkulin, at relasyon. Ito ay hindi isang kontradiksyon, dahil ang kaisahan at pagiging tatlo ng Diyos, ay nauukol sa iba't ibang kategorya. Ang pagkakaisa sa esensya, at pagkakaiba sa persona. Pangalawang tanong, ang Trinidad ba, ay tahasang binanggit sa banal na kasulatan, sa Biblia? Ang sagot, habang ang terminong, Trinity or Trinidad, ay hindi matatagpuan o mababasa sa banal na kasulatan, ngunit, ang konsepto nito, ay malinaw o maliwanag na pinapahayag sa mga salita ng Diyos, sa Biblia. Sa Mateo 28, talata 11, iniutos ni Jesus ang bautismo, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa ikalawang mga taga-Korinto 13, talata 14, ang bendisyon ni Pablo, ay nagbibigay diin sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu. Sa Juan 14, talata 16 hanggang 17, si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagpapadala ng Ama, ng Espiritu, na nagpapakita ng natatanging mga persona sa kanilang pagkilos. Pangatlong tanong, paanong ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ay magkakaiba, ngunit magkakapantay na Diyos? Ang sagot, ang mga persona ng Trinity or Trinidad, ay nagbabahagi ng pare-parehong banal na diwa. Ang ibig sabihin nito, sila ay magkakapantay na mga may walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, may kaalaman sa lahat ng bagay, at banal. Ang kanilang pagkakaiba, ay nakasalalay sa kani-kanilang mga tungkulin. Ang Ama, ay nagpaplano at nagsusugo. Juan 6, talata 38, na isasagawa ng Anak, ang pagtubos. Juan 11, talata 30. Ang Espiritu, ay ikinakapit at inaalalayan nito. Juan 16, talata 13 hanggang 14. Pang-apat na tanong, itinuturo ba ng Biblia, na si Jesus, ay Diyos? Ang sagot, isang malaking sagot na, oo. Malinaw na itinuturo ng Biblia ang pagka-Diyos ni Jesus. Matatagpuan natin, sa Juan 1, talata 1. Ang salita ay Diyos. Ang salita, ay tumutukoy kay Jesus. Sa Kolosas 1, talata 15 hanggang 20, si Jesus ay inilarawan bilang larawan, ng hindi nakikitang Diyos, at ang isa na sa pamamagitan niya, ay nilikha ang lahat ng bagay. Sa Juan 8, talata 58, ipinahayag ni Jesus, bago si Abraham, ako na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng Diyos sa sarili. Sa Exodo 3, talata 14, makikita rin natin ang ilan pang mga talata, na nagpapahayag ng katibayan o katunayan na si Jesus ay Diyos. Sa Tito 2, talata 13, Kolosas 2, talata 8 hanggang 10, Ikalawang Pedro 1, talata 1, Hebreo 1, talata 8 hanggang 9, at marami pang iba. Sa kasamaang palad,
May mga ilang relihiyon sa mundo, ang mga talatang nabanggit, ay kanilang binabaliwala, hindi pinapansin, o dinededma lang nila, o dili kaya, ay kanilang binabago o binabaluktot ang pagpapakahulugan sa mga ito. Upang lumabas itong pumapabor sa kanilang heretikal na doktrina, na di umano, si Jesus ay tao lamang daw, at hindi Diyos. Panglimang tanong, ano ang ibig sabihin ng isinilang at hindi nilikha sa pagtukoy sa anak kay Jesus? Ang sagot, ang terminong isinilang o pinanganak ay tumutukoy sa walang hanggang relasyon sa pagitan ng ama at ng anak at hindi isang sandali ng paglikha. Binibigyang diin ito na ang anak ay kapareho sa diwa ng ama at umiiral ng walang hanggan. Ang hindi paglikha ay nililinaw na ang anak ay hindi nilikhang nilalang, kundi kasama na siya ng ama noon pa man, gaya ng pinagtibay sa Juan 1, talata 1 hanggang 3. Pang-anim na tanong, paano kumikilos ang Trinidad sa kaligtasan? Ang sagot, ang bawat persona ng Trinidad ay gumaganap ng isang natatangi, ngunit nagkakaisang papel sa kaligtasan. Ang Diyos Ama, pinasimulan niya ang plano ng pagtubos at isinugo niya ang kanyang bagtong na anak. Juan 3, talata 16. Ang Diyos Anak, nakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sinakripisyong buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Efeso 1, talata 7. Ang Diyos Espiritu Santo, inilalapat ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabagong buhay, paninirahan, at pagpapabanal sa mga mananampalataya. Tito 3, talata 5. Pang-7 tanong, bakit madalas na hindi gaanong nabibigyang diin ang banal na Espiritu kaysa sa Ama at sa Anak? Ang sagot, ang tungkulin ng banal na Espiritu ay luwalhatiin ang anak at ilapat ang kanyang gawain sa mga mananampalataya. Juan 16, talata 14. Ang self-effacing mission na ito ay madalas na humahantong sa isang kakulangan ng direktang diin. Gayunpaman, ang banal na Espiritu ay kapantay ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, at mahalaga sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya, pagbibigay liwanag sa banal na kasulatan, at sa pagpapaunlad sa espiritual na paglago. Juan 14, talata 26. Mga Gawa 1, talata 8. Pang-8 tanong, kung si Jesus ay nanalangin sa Ama, hindi ba ang ibig sabihin nito na siya ay hindi Diyos? Ang sagot, ang mga panalangin ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang kaugnayan sa Ama bilang anak, lalo na sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Bilang ganap na tao, si Jesus ay naging modelo ng pagtitiwala sa Ama. Bilang ganap na banal, ang kanyang mga panalangin ay sumasalamin sa pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng Trinidad. Juan 17, talata 1 hanggang 5. Pang-9 na tanong, bakit sinabi ni Jesus, ang Ama ay mas nakakahigit kaysa sa akin, ayon sa Juan 14, talata 28? Ang sagot, tinukoy ni Jesus na mas nakakahigit sa posisyon, ang Ama, hindi sa esensya o sa diwa. Sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, si Jesus ay nagpakumbaba, binaba niya ang kanyang sarili, ayon sa Filipos 2, talata 6 hanggang 8, na nagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama, bilang bahagi ng plano ng kaligtasan. Ang kababaang loob na ito ni Jesus, ay hindi nakababawa sa kanyang banal na kalikasan, ngunit, pinapahayag niya ang kanyang pagsunod, at pagmamahal sa kanyang Ama. Pang-10, paano mauunawaan ng mga taong may limitasyon o hangganan, ang Diyos, na walang limitasyon o hanggan? Ang sagot, bagamat, hindi lubos na nauunawaan o naiintindihan ng mga tao, ang kalikasan ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin ng may kasapatan para sa pananampalataya at relasyon. Sa pamamagitan ng paglikha, Roma 1, talata 20. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan. 2 Timoteo 3, talata 16. At sa huli, sa pamamagitan ni Jesus. Juan 14, talata 9. Ang misteryo o hiwaga ng Trinity or Trinidad, ay bagkus, nag-aanyaya ng paghanga at pagsamba, imbes, na pagkabigo, na nagpapaalala sa atin ng higit na kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Pang-11 tanong, paano nakakaapekto ang Trinity o Trinidad
sa pang-araw-araw na buhay Kristiyano? Ang sagot, ang Trinity or Trinidad, ay pundasyon para sa buhay Kristiyano. Sa pananalangin, nananalangin tayo sa Ama, sa pamamagitan ng Anak, at sa pamamagitan ng Espiritu. Efeso 2, talata 18, sa pag-ibig. Ang pagmamahal sa sarili, sa loob ng Trinidad, ay nagsisilbing modelo para sa mga relasyon. Unang Juan 4, talata 7-12, sa pagkakaisa. Ang Iglesia, tumutukoy sa kalipunan ng mga mananampalataya, ay sumasalamin sa pagkakaisa ng Trinidad. Efeso 4, talata 3-6. Pang-12 tanong, ano-ano ang ilang mga karaniwang hindi pagkakaunawa o pagkakaintindi sa Trinity or Trinidad? Ang sagot, una, modalismo. Ito ang paniniwala na ang Diyos ay isang persona na lumilitaw o nagpapahayag sa tatlong pamamaraan. Itinatanggi nito ang magkakasabay na pag-iral ng tatlong persona. Pangalawa, Arianismo. Ito ang paniniwala na ang Anak at ang Espiritu ay nilikha lamang at hindi buong ganap na Diyos. Pangatlo, Partialismo. Ito ang paniniwala na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay mga bahagi o parte ng Diyos, at ang bawat isa ay nag-aambag upang siya ay maging buong ganap na Diyos. Pang-13 tanong, paano magagamit ang Trinity or Trinidad sa pag-eebanghelyo? Ang sagot, bigyang diin ang likas na relasyon ng Diyos na nagsasalita ng may pananabik sa mga tao para sa pagmamahal at komunidad. Ipaliwanag kung paano inihahayag ng Trinity or Trinidad ang plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Ama, ayon sa Juan 3, talata 16. Ang sakripisyo ng Anak, ayon sa Roma 5, talata 8. Ang kapangyarihang makapagpabago ng Espiritu, ayon sa 2 Korinto 3, talata 18. Pang-14 na tanong, paano nire-resolba ng Trinity or Trinidad ang mga pilosopikal na tensyon tungkol sa pagmamahal? Ang sagot, ipinakikita ng triune nature ng Diyos na ang pag-ibig ay walang hanggan at hindi nakasalalay sa paglikha. Bago ang paglikha, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay nagbahagi ng kanilang perpektong pag-ibig at pagsasama, ayon sa Juan 17, talata 24. Ang walang hanggang pag-ibig na ito ay pinagbabatayan ng Kristiyanong pag-unawa sa pag-ibig bilang pagbibigay sa sarili, relasyon, at pagbibigay buhay. Pang-15, maaari ba tayong gumamit ng analogies or ng mga pagkakatulad upang maipaliwanag ang Trinity or Trinidad? Ang sagot, makatutulong ang pagbibigay ng analogies o ng mga pagkakatulad. Ang halimbawa nito ay ang tubig bilang likido, yelo, at singaw. O ang araw, ang liwanag, init, at radiation nito, upang mailarawan ang mga aspeto ng Trinity or Trinidad, ngunit ang mga ito ay palaging kulang o hindi pa rin sapat. Walang analogy o pagkakatulad ang maaaring ganap na makahuli ng natatanging kalikasan ng Diyos nang hindi manganganib sa maling representasyon o maling pananampalataya. Pang-16 na tanong, paano mapapalalim ng pag-aaral ng Trinity o Trinidad ang ating pagsamba sa Diyos? Ang sagot, ang pag-unawa sa Trinidad ay nagpapahusay sa pagsamba sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kadakilaan, pagkakaisa, at pag-ibig ng Diyos. Sambahin ang Ama para sa kanyang paglikha at soberanya. Sambahin ang Anak para sa kanyang pagtubos at biyaya. Sambahin ang Espiritu para sa kanyang pagbabago ng buhay at pagpapabanal. Pang-17 tanong, paano magiging Diyos si Jesus kung sinabi niya mismo na ang Ama ay mas nakakahigit kaysa sa kanya, ayon sa Juan 14, talata 28? Ang sagot, ang tinutukoy ni Jesus rito ay ang kanyang tungkulin at posisyon sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, at hindi ang kanyang banal na esensya o diwa. Bilang Diyos Anak na nagkatawang tao, please take note, pansamantalang nagpakumbaba si Jesus, at kinuha niya ang kalikasan ng tao, ayon sa Filipos 2, talata 6-8. Ang functional subordination na ito ay hindi kailanman nagpapahiwatig ng inferiority sa esensya o diwa, ngunit sumasalamin sa kanyang papel. Sa plano ng kaligtasan,
Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay itinaas sa kanyang nararapat na kaluwalhatian, ayon sa Filipos 2, talata 9 hanggang 11. Pang-18 tanong, kung hindi maaaring mamatay ang Diyos, at kung si Jesus ay Diyos, paanong namatay si Jesus? Ang sagot, upang maging mas madali ninyong maunawaan o maintindihan ang kalagayan ni Jesus, ang ilagay ninyo sa inyong mga pag-iisip, na mayroon siyang dalawang kalikasan. Una, ang kalikasang pagiging Diyos niya, at pangalawa, ang kalikasang pagiging tao niya. Ang banal na kalikasan ni Jesus ay hindi kailanman maaaring mamatay, ngunit, ang kanyang kalikasang pagiging tao ay maaaring mamatay, at namatay nga siya sa krus ng Kalbaryo. Ang misteryo o hiwaga ng pagkakatawang tao ni Jesus, ay si Jesus ay buong ganap na Diyos, at buong ganap ding tao, ayon sa Juan 1, talata 14. Kolosas 2, talata 9. Ang kanyang kamatayan ay isang makatotohanan at tunay na karanasan ng tao, habang ang kanyang banal na kalikasan bilang Diyos ay nanatiling hindi nagbabago. Please take note, ang katawang lupa ni Jesus ang namatay, at hindi ang kanyang espiritu ng pagka-Diyos. Ang dalawahang kalikasan niyang ito ay nagpapahintulot sa kanya na maglingkod o magsilbi bilang perpektong tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sa mga tao, ayon sa 1 Timoteo 2, talata 5. Pang-19 na tanong, bakit nananalangin pa si Jesus sa Diyos Ama, kung siya naman ay Diyos? Ang sagot, ang mga panalangin ni Jesus ay sumasalamin sa kanyang pagiging tao, at sa kanyang tungkulin bilang anak, sa kaugnayan niya sa Ama. Ang panalangin ay nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa Ama, bilang bahagi ng kanyang misyon sa mundo, na tubusin ang sangkatauhan, ayon sa Juan 6, talata 38. Ang pakikipag-ugnayang ito, sa pagitan ng anak at ng Ama, ay nagtatampok sa relational dynamic sa loob ng Trinity or Trinidad, at hindi isang pagtanggi sa pagka-Diyos ni Jesus. Pang-20 tanong, bakit hindi malinaw na pinapahayag ng Biblia na ang Diyos ay isa, na may tatlong persona? Ang sagot, ang Biblia ay tahasang nagpapahiwatig ng tungkol sa Trinidad, sa halip na gumamit ng isang formulaic statement. Binibigyang diin ito, ang parehong, ang kaisahan ng Diyos, ayon sa Deuteronomio 6, talata 4, at ang natatanging persona ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ang halimbawa nito ay matatagpuan sa Mateo 28, talata 11. Ikalawang Korinto 13, talata 14. Ang banal na kasulatan ay unti-unting nagpapahayag tungkol sa tatlong persona ng Diyos, na humahantong hanggang sa bagong tipan, na kung saan ang mga relasyon sa pagitan ng mga persona ay mas malinaw na nakikita. Bagamat pinapahayag ng maliwanag sa Biblia ang tungkol sa pag-iral ng Trinidad, ang nakikita kong isyu o problema rito, ay ang tahasan pa ring pagtanggi ng ilang mga relihiyon, sa katotohanang may isang Diyos, na may angking tatlong persona. Hindi nila makayang arukin o unawain ang misteryo o hiwagang bumabalot sa Trinidad, gamit ang kanilang karaniwang pag-iisip. At sa halip, ay mas minabuti na lang nila na panindigan at paniwalaan kung ano na lang ang kayang intindihin ng kanilang mga ordinaryo at limitadong pag-iisip, kahit na ito ay isang heretikal, o kontra sa tamang katuruan ng Biblia. Pang-21 tanong, paano magiging Diyos si Jesus, kung sinabi niya mismo na, ang Ama ang tanging tunay na Diyos, ayon sa Juan 17, talata 3? Ang sagot, sa Juan 17, talata 3, binibigyang diin ni Jesus ang tungkulin ng Ama, bilang ang pinagmulan, ng lahat ng banal na awtoridad, at ang pinagmulan sa loob ng Trinidad. Hindi nito ibinubukod ang Anak, at ang Espiritu sa pagiging Diyos. Ang pakikipag-isa ni Jesus sa Ama, ayon sa Juan 10, talata 30, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang, ang Ako nga, ayon sa Juan 8, talata 58, ay nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos, kaagapay ng Diyos Ama. Ang pahayag ay sumasalamin sa pagkakasunod-sunod na relasyon, at hindi isang pagtanggi sa ibinahaging kakanyahan o esensya. Pang-22 tanong, kung ang Espiritu Santo ay Diyos, bakit hindi siya tahasang sinasamba sa Biblia?
Ang sagot, ang tungkulin ng banal na espiritu, ay ang luwalhatiin ng anak, at ituro ang mga mananampalataya sa Ama, ayon sa Juan 16, talata 13 hanggang 14. Hindi nito binabawasan ang kanyang pagka-Diyos, ngunit, ito ay naaayon sa mga natatanging tungkulin niya sa loob ng Trinidad. Ang Espiritu, ay hindi direktang sinasamba o nasasamba, kapag pinararangalan ng mga Kristiyano ang Diyos sa kabuuan, habang siya ay nakikibahagi sa banal na esensya o diwa, at aktibong kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Pang-23 tanong. Kung ang Diyos ay Triune God, bakit wala sa Biblia ang salitang Trinidad or Trinity? Ang sagot, ang kawalan ng terminong Trinity or Trinidad ay hindi nagpapawalang bisa sa pundasyon ng Biblia sa konsepto. Ang mga terminong katulad ng incarnation o omnipresence ay wala din sa Biblia, ngunit malinaw na inilalarawan ang mga katotohanang ito sa banal na kasulatan. Pinagpipilitan ng relihiyong Iglesia ni Cristo na di umano si Felix Manalo daw ang sugo, propeta, ibong mandaragit, at anghel, pero hindi mo rin naman kailanman matatagpuan sa Biblia ang kanyang pangalan. Bakit ang ganitong imahinasyon, hallucination, o pag-aakala, na wala namang matibay na batayan, ay mas pinaniniwalaan pa ng iba, pero ang tungkol sa existence or pag-iral ng Trinidad, na suportado ng mga talata sa Biblia ay hindi. Ano ang mayroon kay Felix Manalo na wala sa Trinidad? At ano ang mayroon sa Trinidad na wala kay Felix Manalo? Ang doktrina ng Trinidad ay nagbubuod sa katuruan ng Biblia na ang Diyos ay iisa sa esensya at tatlo sa persona na malakas na sinusuportahan ng mga talatang kagaya ng Mateo 28, talata 11, Juan 1, talata 1 hanggang 3, at 2 Korinto 13, talata 14. Pang-24 na tanong. Bakit sinabi ni Jesus na hindi niya alam ang araw o oras ng kanyang pagbabalik, kung siya ay Diyos, ayon sa Marcos 13, talata 32? Ang sagot, ang pahayag na ito, ay sumasalamin sa kusang loob na paglimitasyon ni Jesus sa kanyang pagiging tao, sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao. Bilang ganap na tao, pinili niya na umasa sa kaalaman ng Ama, ayon sa Filipos 2, talata 6 hanggang 8. Sa kanyang banal na kalikasan bilang Diyos, si Jesus ay maalam sa lahat, na nakikita sa kanyang kakayahang malaman ang mga iniisip, at ang nilalaman ng puso ng mga tao, ayon sa Juan 2, talata 24 hanggang 25. Juan 21, talata 17. Pang-25 tanong. Kung si Jesus ay Diyos, paanong siya ay tinatawag na panganay ng sangnilikha, ayon sa Kolosas 1, talata 15? Ang sagot, ang salitang panganay, sa wikang Griego ay prototekos, ay hindi nagpapahiwatig na si Jesus ay nilikha, ngunit, tumutukoy ito sa kanyang kadakilaan o kataas-taasan, at awtoridad sa paglikha. Sa konteksto ng Biblia, ang panganay ay kadalasang nangangahulugan ng ranggo o pribilehiyo, sa halip na ang pagkakasunod-sunod or chronological order. Ang halimbawa nito ay matatagpuan sa Awit 89, talata 27. Nilinaw ng Kolosas 1, talata 16, na si Jesus ang manlilikha at hindi isang nilalang. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sa kasamaang palad, ginagamit ng ilang mga relihiyon ang talatang ito, tungkol sa di umano, ang pagiging panganay ni Jesus, upang palabasin nila, na di umano, si Jesus ay nilikha lamang, at siya daw ang pinakauna, o ang pinakapanganay, sa mga nilikha ng Diyos. Ito ay isang maling interpretation, at baluktot na katuruan, na kinakalat ng mga kulto. Kung gagamitin lang natin ang ating mga sentido kumon, hindi maaaring likhain ng manlilikha ang kanyang sarili. Ang manlilikha ay ang siyang lumilikha, at hindi siya ang nililikha. Pag-isipan po ninyong mabuti ito. Pang-26 na tanong. Bakit sinasabi ng Biblia na may isang Diyos, kung totoo ang konsepto ng Trinidad? Ang sagot, ang doktrina ng Trinidad ay hindi sumasalungat sa monotheismo. Ang Diyos ay iisa sa esensya, ayon sa Deuteronomio 6, talata 4. Isaias 45,
talata 5, ngunit, umiiral bilang tatlong natatanging persona. Ang pagkakaisa ng Diyos ay pinanatili habang kinikilala ang relasyong pagkakaiba sa loob ng Panguluhang Diyos, tulad ng ipinapakita sa mga sipi, tulad ng sa Juan 1, talata 1, at Mateo 28, talata 11. Pang-27 tanong. Kung si Jesus ay Diyos, bakit niya sinasabi, Diyos ko, sa krus, ayon sa Mateo 27, talata 46? Ang sagot, sinipi ni Jesus ang aklat ng awit 22, na nagpapahayag ng lalim ng kanyang pagdurusa, at katuparan ng mesiyanikong propesiya o hula. Sa kanyang pagiging tao, nararanasan niya ang buong bigat ng kasalanan, at ang pagkahiwalay niya mula sa Ama, na kinakailangan, para sa pagbabayad sala, para sa kasalanan ng sangkatauhan, ayon sa, ikalawang mga taga-Korinto 5, talata 21. Hindi nito itinatanggi ang kanyang pagka-Diyos, ngunit, binibigyang diin nito, ang kanyang tungkulin bilang naghihirap na lingkod, na nasa kaanyuang tao. Pang-28 tanong. Bakit sinabi ni Pablo, na may isang Diyos, ang Ama, ayon sa, unang mga taga-Korinto 8, talata 6? Ang sagot, binigyang diin ni Pablo, ang tungkulin ng Ama, bilang pinagmumulan ng paglikha, at kaligtasan. Gayunpaman, kinikilala ng parehong talata si Hesu Kristo, bilang ang Panginoon, kung saan umiiral ang lahat ng bagay, na nagpapatunay sa kanyang pagka-Diyos, at papel sa paglikha. Ang bagong tipan, ay patuloy na inilalahad ang Ama, at ang Anak, bilang Diyos, ayon sa Juan 1, talata 1. Filipos 2, talata 6. Pang-29. Paano nasasabi ni Jesus, na siya ay may Diyos, ayon sa Juan 20, talata 17, kung siya ay Diyos? Ang sagot, si Jesus ay nagsasalita bilang, ang nagkatawang tao na anak, na kinikilala niya ang kanyang kaugnayan sa Ama. Bilang ganap na tao, tinukoy niya ang kanyang Ama, bilang kanyang Diyos, bilang pakikiisa sa sangkatauhan. Ang relasyonal na wikang ito, ay hindi nagpapawalang bisa sa kanyang banal na kalikasan bilang Diyos, dahil ipinapahayag din ng Biblia, na si Jesus ay Diyos, ayon sa Juan 1, talata 1. Titus 2, talata 13, at sa iba pang mga talata. Maging maingat tayo sa mga kontrabida sa buhay ni Jesus. Mga anti-Kristo, na pilit siyang binabagsak, nilalapastangan, kinukutya, sinisiraan, ng mga relihiyong hindi kayang tanggapin ang pagka-Diyos ni Jesus, pero tanggap nila ang mga heretikal na katuruan, na likha ng kung sino-sino na lamang na wala naman sa Biblia ang kanilang mga pangalan. Pang-30 tanong. Paano magiging totoo ang Trinidad, kung ito ay nilinaw o pinagtibay sa mga konseho ng simbahan, ilang siglo ang nakaraan pagkatapos ni Jesus? Ang sagot, ang doktrina ng Trinidad, ay hindi inimbento ng mga konseho ng simbahan, ngunit, formal itong naipahayag upang linawin ang mga katotohanan sa Biblia, bilang tugon sa mga sumusulpot na maling pananampalataya o katuruan. Sinamba ng mga sinaunang Kristiyano si Jesus bilang Diyos, ayon sa Filipos 2, talata 5 hanggang 11. Pahayag 5, talata 13 hanggang 14, na nagpapakita na ang pundasyon ng paniniwalang Trinitarian, ay mas nauna pa kaysa sa mga konseho. Pang-31 tanong. Bakit hindi tahasang sinabi ni Jesus, na ako ay Diyos? Ang sagot, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon o kilos, titulo, at katuruan, na naaayon sa pagkakakilanlan ng Diyos. Nagpatawad siya ng mga kasalanan, ayon sa Marcos 2, talata 5 hanggang 7. Tumanggap siya ng pagsamba, ayon sa Mateo 14, talata 33. Ipinahayag niyang, bago si Abraham, ako na, ayon sa Juan 8, talata 58, na binabanggit ang banal na pangalan ng Diyos, mula sa Exodo 3, talata 14. Marami pang mga talata sa Biblia, ang inyong mababasa, na nagpapahayag na si Jesus ay Diyos, ngunit, sa kasamaang palad, ay hindi na ito binibigyang pansin o tuon ng mga kontrabida sa buhay ni Jesus, ng mga anti-Kristo, kundi, nagpo-focus na lang sila sa mga talatang nagbibigay diin na si Jesus ay tao lamang, at hindi Diyos.
Minsan ay iniiba o binabaluktot nila ang pagbibigay kahulugan sa mga talata, upang lumabas na pumapabor ito sa kanilang kultong doktrina. Ganyan sila, kabayas, at kawalang hiya kay Jesus, na malinaw din namang pinapahayag sa Biblia, na si Jesus mismo ang siyang magbibigay hatol sa mga taong haharap sa kanyang trono ng kahatulan sa langit, ayon sa Juan 5, talata 20 hanggang 22. Ikalawang Korinto 5, talata 10. Roma 14, talata 10. Kung kaya't kayong mga anti-Kristo, handa na ba kayong humarap kay Jesus sa oras ng kanyang paghuhukom? Lintik lang ang walang ganti sa mga lumapastangan kay Jesus. Sana ay hindi pa maging huli ang lahat para sa inyo, ang magsisi at magbalik loob kay Jesus, at tanggapin siya bilang inyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Pang-32 tanong. Bakit sadyang hindi makaintindi o makaunawa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo tungkol sa existence or pag-iral ng Trinity or Trinidad? Ano-ano ang mga posibleng dahilan nito? Bakit nila tinutulad ang pagbibilang sa tatlong persona sa Trinidad, na katulad ng simpleng matematika, na ang 1 plus 1 plus 1 ay equals to 3, at bakit o paano daw ito nagtotal lang ng 1 or isa, at hindi 3 or 3 sa Trinidad? Ang sagot, humihingi po ako ng pangunawa or apology, kung kayo man, ay sakaling masasaktan or ma-offend, sa mga maririnig ninyong kasagutan dito. Usapang, reality talk lang po tayo, walang personalan, sa kung ano lang po ang mga pawang katotohanan lamang. Narito ang ilan sa mga posibleng dahilan, kung bakit hindi nila maunawaan o maintindihan ang existence, or pag-iral ng Trinidad, at ang pagka-Diyos ni Jesus. Una, dahil sa kawalan o kakulangan sa kaalaman sa mga salita ng Diyos. Ang aking bayan ay nasira, dahil sa kakulangan ng kaalaman, ayon sa Hosea 4, talata 6. Pangalawa, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng dyablo, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo, ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, ayon sa 2 Korinto 4, talata 4. Pangatlo, mas pinili na nilang paniwalaan ang mga katuroang heretikal, kaysa sa tamang katuruan ng Biblia. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man, ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga, na ang kanyang mga ministro naman, ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas, ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa 2 Korinto 11, talata 14 hanggang 15. Pang-apat, mas pinili na nilang maging bulag at bingi sa katotohanan. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mangagbalik loob, at sila'y aking pagalingin, ayon sa Mateo 13, talata 15. Pang-lima, mas pinapaboran nilang pakinggan ang kasinungalingan, kaysa ang katotohanan. Sapagkat darating ang panahon, na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi, pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha, ayon sa 2 Timoteo 4, talata 3 hanggang 4. Pang-anim, hindi nila pinakinggan ang mga paunang babalang pinahayag ng Biblia. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo, o, nariyan, huwag ninyong paniwalaan, ayon sa Mateo 24, talata 5 at 23. Nang dahil sa ating katigasan ng mga ulo, dahil sa ating mga katangahan at kabobohan, dahil sa ating pagiging sutil at pasaway, dahil sa ating kawalan o kakulangan ng sentido komon o common sense, dahil sa ating kalapastanganan sa Diyos. Nang dahil sa lahat ng ito, kayo, sila, kami, or tayong lahat, ay mapapahamak pagdating ng takdang panahon. Hindi pa huli ang lahat, upang magbago ang inyong paniniwala at pananampalataya, tungkol sa Trinidad,
tungkol kay Jesus, tungkol sa Diyos. Consider yourself informed and warned. Dear friends, beware of false prophets and deceitful teachers who distort the pure gospel of Jesus Christ. These individuals, often cloaked in religious garb, prey on the vulnerable and unsuspecting. Their twisted doctrines and manipulative tactics can lead to spiritual ruin and irreparable harm. It is imperative for everyone to exercise discernment and vigilance when encountering religious groups that claim to espouse the teachings of Jesus Christ. These cults may present themselves as benign, or even as the sole bearers of the true gospel, but their actual teachings are often rife with dangerous distortions and falsehoods. Discern carefully the teachings you embrace. Test every spirit. As the Bible warns, prioritize studying the Word of God for yourself, seeking guidance from true mature Christian believers, and cultivating a deep relationship with Jesus Christ. Do not be deceived by their teachings of exclusive salvation through membership in their church, promises of prosperity, miracles, or special revelations. The true gospel is centered on the sacrificial love of Jesus Christ, His atoning death, and His triumphant resurrection. It is a message of grace, redemption, and reconciliation with God. The consequences of falling prey to such cults can be grave, leading to spiritual, emotional, and even physical harm. Therefore, we urge everyone to thoroughly examine the teachings and doctrines of any religious group, comparing them with the unadulterated message of the Bible. Carefully study, search the Bible yourself, and continuously seek for the truth shall set you free. Remember, salvation is found only in Jesus Christ, and it is a free gift of God's grace, not something to be earned through good works, church membership, or manipulated through human schemes. Protect yourselves, and warn your loved ones, from the dangers of religious deception. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth-watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time, and see you in the next video.